pinagtutulungan na naman ang ating idol na si Senator Robin Padilla. Siya na naman ang laman ng mga komento sa social media ng mga pinklawan, mga pingtae, mga dilawan tae at ng mga tansong loyalista. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi itong mga hindot na ito, alam nilang si Matibag ay natibag. Alam nilang si Matibag ay nagmukhang bobo at tanga doon sa impeachment trial, kaya na lang ang kanilang pinupuntirya ngayon ay si Senator Robin Padilla. Kasi nga naman, kung ikaw nga naman ay gayaan na medyo sumasablay-sablay na, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. 'Di ba? Ganyan po ang nangyari ngayon dito kay Robin Padilla. Siya na ang pinagtitripan ngayon. Alam mo naman 'tong mga dilawang tae at saka yung mga pinklawan tae. Yan po yung mga high majestic na mga tao na kataas-taasan at perpektong mga nilalang sa Pilipinas. Pero ang tanong talaga dyan, mga kababayan, mali ba yung sinabi ni Robin Padilla? Yan ang ating pag-uusapan. Sino ba ang mali? Yung mga hindi makaintindi? O yung mas naiintindihan ang batas? Ngunit dahil lang galing lamang ito sa isang action star o sa isang alam naman natin, medyo pag nagsalita si Robin Padilla, marami nagsasabi parang lasing. At marami din nagsasabi na siya daw ay parang kanto boy. Kaya naman din nagagalit etong mga hindot ng mga pinklawan at dilawan na ito. Kaya dahil sila ay nagiinit ang ulo kasi hindi sila sanay makarinig ng gayaan. Ang gusto nila yung parang asiniyan na siya kalasya yan yung slash nga ganun 6-7 mga gayang-gayan, di ba? Kasi sila ganyan So pag nakarinig sila ng isang medyo parang barumbado magsalita, ang akala kagad nila bobo, ganun. Pero hindi nila alam ang tunay na bobo ngayon ay yung mga nagkokomento tungkol doon sa issue ni Robin Padilla. At ipapaliwanag ko sa inyo yan. Bakit? At patutunayan natin. Dito lang kay Banatbay. Lagi yan. Ididebunk natin ang mga katarantaduhan ng mga pinklawan, dilawan at ng mga loyalistang tanso. Mainit na mainit ang ulo niya mga hindot na yan kasi lagi nating binabarayin sa channel natin at saka sa ating Facebook page. Nakita niyo yung huling post ko, yung tungkol doon sa mga politikong dumalaw doon sa isang vlogger pero hindi man lang dumalaw doon sa mga rider. At the same time, galit na galit sila kay VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte daw kesyo bastos ang bunganga, nagbanta daw sa presidente. Pero tuwan-tuwa naman sila dito sa vlogger na grabe magbantayan at sinasabi pa nga niya minsan sa karton, ganyan-ganyan, kung ano-ano sinasabi. Ang dahilan daw nila, si VP Sara Duterte ay isang public official at itong isang top vlogger. Kaya may pananagutan daw si VP Sara Duterte. Ganyang katanga ang mga dinglawan, pinklawan at higit sa lahat ang mga loyalistang tanso. Alam niyo kung bakit? Ang batas hindi tinitignan whether you are a public official or you are an ordinary person. If you are saying this kind of law, the grave threat law, is applicable to VP Sara Duterte, hindi ibig sabihin, hindi available ito sa mga ordinaryong Pilipino. Tanga kayo? Crime is crime whether committed by a person in authority or as an ordinary person. Hindi pwedeng, hindi si VP Sara Duterte dapat managot, pero ito isa hindi. Hindi pwedeng gayon. Ang batas ay sabi nga bulag. Hoy, naku Banatbay, delicates ka dyan. Baka sabihin na naman nila, ang bobo ni Banatbay, bulag daw ang batas. Ipapaliwanag ko muna, mga tanga, makinig kayo. Di ba kung makikita mo yung simbolo nung hustisya ay yung babaeng nakagayaan? Bakit nakagayaan? Nakapikit. Kasi hindi niya tinitingnan kung anong estado mo sa buhay, hindi niya tinitingnan kung sino ka, hindi niya tinitingnan kung ano ka. Ang ginagawa niya, tinitimbang niya ang ebidensya. Ibig sabihin ng mga kababayan, ang ustisya ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay hindi tumitingin kung sino ka. Ang batas ay para sa lahat. So, ang aking sinasabi doon sa video na yun, ay panoorin nyo sa Facebook ko, Banatbay. Pangatlong Facebook ko na yan. Lahat ng mga nagdaan natanggal. Tuwing dumarating ako sa 1 milyon, kaya ayoko nang dumating sa 1 milyon yan. Hindi, huwag naman. Mag-subscribe kayo. Follow kayo, follow. Pag dumarating sa 1 milyon, laging chinuchugi. Alam ko na kung bakit. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Meron akong nalaman. Eto makinig kayo. Sabihin ko ba ito? Baka mapahamak yung nagsabi sa akin. Okay, sige na, sabihin ko na. Ang pinuno ng humahawak sa Facebook sa Pilipinas, okay? Yung humahawak dito ay asawa
ng isang artista na siya ngayon ang para bagang pwede mag-lift ng mga reported, pero nung aking tiningnan ng kanyang background, siya ay isang second nominee ng isang party list na sagad sa buto ang pagiging pinklawan. At may halong kaliwa. Kaya talagang kontrolado nila ang Facebook. Wala tayong magawa dyan. Wala na tayong magawa. Walang kalayaan dyan, ha? Kaya nga mga kababayan, eto, makinig kayo, ha? Makinig kayo na mabuti. Dito, sinasabi ko na sa inyo, yung pagiging hipokrito ng mga politiko. Hindi ko naman sinabing kasuhan yung vlogger. That's not what I mean, ha? Kasi wala na nga yung vlogger, eh. So, ang aking lamang sinasabi ay kung nagagalit yung mga politiko kay VP Sara Duterte dahil di umano doon sa kanilang paratang na grave threat, eh bakit todo kayo suporta dito sa isang tao na ang bunganga ay talaga nga namang hindi maganda at galit na galit at may mga ganung pangklaseng pahayag nung pa siya'y nabubuhay. Garapon, ano pa yung sinasabi na, ano ba yung tawag dito, yung karton, something like that. Oh, so ano ibig ko sabihin? Yun yung double standard. Ako, wala akong problema dun sa, may problema ako dun sa style ng vlogger. Pero wala akong problema dun sa kanyang opinion. Opinion niya yun, eh. Gagalangin ko yung kahit hindi siya kagalang-galang. Kahit barubal siya. Eh, opinion mo yan. Sa'yo yan. Problema mo yan. Diba? Ikaw yan, eh. Kung magmukha kang tanga sa opinion mo, problema mo yan. Pero hindi kita tatanggalan ng karapatan na sabihin ang iyong opinion. Sa'yo yan, eh. Opinion mo yan. Problema mo yan. Panagutan mo yung opinion mo. Pero, ang akin, yung mga politiko na sumusuporta sa maling opinion, sa hindi maayos na opinion, pero galit sila kay VP Sara Duterte dahil lamang sa kanyang binanggit din. Na same lang naman. Ito nga, mas malala pa minsan yung kanyang bitaw, eh, kaysa kay VP Sara. Kasi kay VP Sara, pag ako pinatay, abay gaganti ko. Oh, papapatay ko din kayo. Sa kanya is, hindi pagbabanta yun. Huwag niyo akong patayin. Yari kayo. Warning yun. Di ba? Dito hindi. Diretsohan. Tapos biglang susuporta ng mga politiko. Anong kabalastugan yan? Di ba? Anong katarantaduhan yan? Anong kahipokrituhan yan? Isa pa nga dyan, eh. Nadalaw ninyo yung vlogger na bastos. Pero hindi nyo man lang nadalaw yung mga napatay na rider. Yung meron pa nga nga humirit doon sa aking comment, pati nga daw yung mga napatay na basketballista, hindi daw nila dinalaw. Eh buti pa si Robin Padilla, agad-agad dumadalaw doon. Alam nyo, kaya hindi nyo maalis, ha? Na talagang si Senator Robin Padilla ay number 1 na senador doon sa huling survey. Pansinin ninyo, ha? Lumabas muna yung survey. Tapos, biglang umatake ng todo-todo lahat ng trolls, lahat ng dilawan, pinklawan, tae at loyalistang tanso. Umatake bigla after lumabas na number 1 si Robin Padilla. Alam nyo kung bakit? Hindi nila matanggap na ang puso't damdamin ng mga Pilipino ay na kay Robin Padilla. Alam mo, hindi lahat ng... Ito, just to be honest with you, not everything that Senator Robin Padilla says, I believe. Okay? Alam niyo yan, number 1 yan. Ako, I disagree totally with yung kanyang panukala na yung maging vegetarian. Hindi naman yun panukala niya. Na yung, alam niyo na, hindi ko pwede masabi dito, baka maano tayo dito eh. Yung, alam mo na, yung grass. Yung damo. Ay, although sa kanya, medical ang gusto niya. Okay? Hindi naman niya sinasabi gawing legal ang lahat. Ang sinasabi niya yung medical. Ako, hindi pa rin ako agree doon, kahit medical. Okay? Kasi ngayon nga, naaabuso kahit hindi pa medical. Pag pinayagan mo pa yan, abay lahat na magiging medical. Kaliwat kanan na medical dyan. Alam mo, may mga bagay kasi na maaring scientifically maganda, pero minsan hindi karapat-dapat o naaayon doon sa pagkakataon at sa lugar. Bakit? Kasi nga hindi nga natin ma-regulate na maayos yung iba. Eto pa kaya. Mas malala ito. Yun ang pananaw ko. I disagree with Senator Robin with that. Pero pagdating sa logic, si Senator Robin, sayad. Yung kanyang logic. Bakit sayad? Ibig ko sabihin, yung isang logic ng ordinaryong mamamayan ay naaangat niya ang antas para mas maunawaan ng tao. Ang ganda ng bitaw niya dito, yung ang prosecution ay hindi dapat one-sided. At marami nag-react doon. Kasi nga naman, kung titignan mo siya as is, oo nga no, isipin mo
Bakit one-sided? Sila nga yung umuusig. So dapat one-sided lang talaga sila. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat hindi kayo one-sided dapat. Yeah, isipin mo parang tama yung mga argumento ng mga Duterte haters. Bakit? Kasi di ba, ang defense ang sasaside ni VP Sara Duterte, ang prosecution ang lumalaban kay VP Sara Duterte. So talagang meron silang biases o meron silang kinikilingan. If you will only think yung mababaw na dahilan, mukhang tama itong mga Duterte haters. 'Di ba? Kahit ako nung una, nung una nagulat ako nung sinabi niya yun, pero inunawa ko talaga. Sabi ko, tingnan ko nga kung tama ba yung sinasabi ni Paring Binoy. Alam mo, ipapaliwanag ko sa inyo, tama pala talaga yung sinasabi ni Paring Binoy. At maraming nagkomento tungkol dyan na mga tunay na abogaldong hindi namumulitika. Okay? Eto, ipapaliwanag ko sa inyo. Napakaganda ng paliwanag ng isa sa iniidolo nating masyadong kalmadong abogado. Ito yung mga gusto ko yung kalmado lang Ayoko ng mga nanginginig-ginig. Kaya tuloy na ganon. Kilala niyo yun? Parang bangag din. Kaya pala siya ganyan bangag din. Ito kalmado lang to. Okay? Panoorin natin napakaganda ng paliwanag ni attorney. Okay, so day 9 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte today po, July 22, 2026. So, continuation na naman po pag-present kay NBI Director Melvin Matibag today. At hindi na po nagkaroon ng redirect or recross examination. Pero yung pinaka-interesting pong development ko, ako po ang tatanungin nyo, sa hearing today or sa trial today, ay itong statement ni Senator Judge Robin Padilla na sana hindi one-sided ang ating prosecution. So, kung titingnan lang po natin siya at face value, talagang mukhang mapapaan tayo, yung ano kaya ang ibig sabihin nito ni Senator Judge? Kasi sa tingin ko po, reasonable naman na yung maging presumption ng ordinary member ng taong bayan ay dapat lang maging one-sided or biased yung prosecution kasi yung trabaho niya ay prosecutor, therefore to prosecute. Pero para po mas maintindihan nyo talaga kung ano ba yung duty naming lawyers when it comes to prosecution of cases, i-discuss ko po for today yung Code of Professional Responsibility and Accountability po namin. Kasi meron pong mga misconceptions and presumptions when we talk about prosecution at defense. Hindi po yan kasi simple na pag-prosecution you will just prosecute at pag-defense you will just defend your client. That's not the main purpose. So i-explain ko po talaga sa inyo kung ano yung trabaho po namin, yung obligation, duty po namin sa kapwa namin Pilipino, sa taong bayan, and of course to our constitution, to the laws, and to the rule of law in relation to our function kung magpo-prosecute man kami or magde-defend ng kliyente sa isang kaso. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so konting facts lang po muna tayo para maintindihan niyo po talaga yung full context. So today nga po is the continuation lang yung pag-present kay NBI Director Melvin Matibag. Tapos yung isa po kasing questionable na nangyari sa pag-present sa kanya is yung tungkol sa testimony ni Las Cañas. So ang nakita kasi ng defense doon, unsigned yon yung pleading na yon. Tapos doon nga lumabas yung sinabi ni lead prosecutor Luistro na sa ICC daw hindi naman kailangan signed kasi yung mga statements. And then yung napasabi po si Presiding Officer Escudero na we are not the ICC. So yun yung isang questionable, kaya doon kasi nagmula itong line of questioning ni Senator Padilla ko. Ang ganda nun kasi pinipilit nila na dapat daw ay sa ICC daw ay kailangan ay hindi naman necessarily signed. Sabi naman ni Escudero, hindi po kami ICC. Huwag kayong tatanga-tanga. Ay, hindi, walang ganon. Basta sinabi lang niya, hindi po kami ICC. Ito po ay Senate Impeachment Court. Dito makikita talaga na medyo mahina din utak nito mga prosecution, Mahina din talaga utak nila. Pilit ba nila yung unsigned document na ipipresent mo doon sa impeachment court? O kahit nga gawin mo yan sa regular court hindi nga pwede yan Sasabihin mo, hindi kasi sa ibang bansa pwede. Gago ka? Tanga ka? Kaya good job dito. Alam mo ako ngayon ko lang na re-realize din mabuti talaga itong nangyari na si Escudero yung Alam mo, hindi perpekto yung kanyang pag-handle. As a matter of fact, maraming po nandiyan si Panelo. Pero hindi man perpekto. Pero makikita mo talaga na hindi po siya kumikiling. Patas po siya. At malakas na loob din niyang binabara pag ikaw talaga ay mali. Di ba? Talagang pinupunan niya not in a consider... ano ba yun? Nakalimutan ko na... condescending. Hindi yung pabalang. Hindi yung pang-away pag siya nagsabi ng something. Di ba? Hindi. Talagang siya, patas at magalang. Kaya napakaganda. At napaka-perpekto na ito si Escudero nga naman ay talagang para diyan sa pagiging Senate Presiding Officer. Sana nga siya na nga rin Senate President
umalis na to si Gatchalian, wala naman silbi itong flower base na to eh. Kung tatanungin niyo, based lang sa observation ko dun sa flow ng question and answer portions niya and eventual na gusto niyang puntahan talaga kasi tinetest niya yung credibility dito ni NBI Director Matibag as a witness. Pero hindi lang na fully na pukpok po talaga ni Senator Judge Robin Padilla kasi medyo nagka-slight commotion po dito sa Senate trial na to or sa plenary po during that part of the trial kasi yun yung yung may mga tumatawa, may mga remarks nung sinabi niya ni Senator Padilla yung dapat hindi maging one-sided. Tapos sinasabi nga doon ni Senator Robin hindi pwede yung ganyan na nagsaside remark, nagsaside comment, so on and so forth. So yan po yung understanding ko and I believe is the pinaka-context kaya bakit umabot sa ganung line of question si Senator Padilla na hindi dapat maging one-sided yung prosecution. Okay, so ngayon po with that said, ipapakita ko muna sa inyo yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. So ito po yung batas na nag-govern sa aming mga lawyers kung paano po namin i-handle at i-carry yung sarili namin sa public at kung ginagawa po namin yung function namin as a lawyer. Okay, so kung makikita po nyo dito, AM-number 22-09-01-SC, Code of Professional Responsibility and Accountability. At ito pong sipira na to, Code of Professional Responsibility, bago na po kasi ito siya noong 2023. Ito siya nag-take. Take note ha. Kasi po, ang mga batas at desisyon ng korte, minsan nagbabago, nag-update. Kahit nga po yung dati, di ba, yung ang criteria lamang para isampa ng piskal sa husgado ay probability kalimutan ko na naman yung term, probable cause. Pero ngayon probability of conviction na, magkaiba na, ina-update yan. Even doon sa libel, kung dati may kulong pero nagkomento na rin ng Supreme Court na wala nang, parang dinidecriminalize na rin yan ngayon. Although nasa batas pa rin na criminal yung pagsampa pero dinidecriminalize na yung parusa, something like that. Ipapaliwanag yan ng mga abogado sa iyo pag ikaw ay may libel case. Kasi nga, ulitin ko, ang batas minsan nag-a-update yan. Ang korte nag-a-update sila ng mga panuntunan. Dito, in-update na nila na mukhang yung mga tanga hindi nagbasa. Hindi kasi marami ho talaga diyan mga tanga na mga komento lang ng komento hindi naman nagbasa. Tuloy. Okay, wait lang. Tuloy. Diyan tayo sa tabi. Tumabi ka diyan, Banatbay. Para mas malaki natin makita. Tuloy. Into effect. So baka lang merong mga old lawyers dyan na hindi aware pero bago na po yung sipira natin 2023 na. Okay, so yung una po na magandang maintindihan nyo talaga dito is yung duty po namin as lawyers. So ito po, Canon 3, fidelity yung gusto kong ipakita po muna. So fidelity pertains to a lawyer's duty to uphold the Constitution and the laws of the land, to assist in the administration of justice as an officer of the court and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest and zeal in the pursuit of truth and justice. So self-explanatory naman, di ba? While we perform our duties as a lawyer, as officer of the court, we must uphold the Constitution and the laws of the land. And then, ito pong section 2, gusto ko lang din ipakita sa inyo. The responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, promote respect for laws and legal processes, safeguard human rights, and at all times advance the honor and integrity of the legal profession. As an officer of the court, a lawyer shall uphold the rule of law and conscientiously assist in the speedy and efficient administration of justice. As an advocate, a lawyer shall represent the client with fidelity and zeal within the bounds of law and the sipira. So again, very self-explanatory. Dapat po, yung pinaka-basic lang talaga or yung pinaka-point nito ay sundin namin yung rule of law when we are performing our functions. And when we say rule of law, included po dyan yung Code of Professional Responsibility and Accountability namin. Okay, so ngayon baka nagtataka kayo, wala namang kinalaman yung prosecution dyan, attorney. This is very general, general guidelines Relax! provided. So wag po kayong mag-alala, doon tayo pupunta naman next sa duty pag nagpo-prosecute na po talaga kami ng kaso. Remember kasi, don't ever forget, even if you are in a prosecution side or you are in a defense side, kahit saang side ka, ikaw ay officer of the court. As a matter of fact, inuusig ka na ng pamahalaan. Isipin mo to di ba meron tayong tinatawag na Philippines, people of the Philippines versus Banatbay, halimbawa, ganun. Ibig sabihin, yung buong Pilipinas, yung gobyerno, inuusig ka. Pero, sasabihan ka pa rin na you have the right to remain silent, blah, 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 blah. And you have the right to parang ay lawyer. If you cannot get a lawyer, the government will provide for you. Bakit may ganun? Akala ko ba inuusig ka na ng gobyerno tapos ang gobyerno pa magbibigay ng lawyer?